makinig sa kanya. Pinakakit ko sa Panginoon at sa inyo mga kapatid. Panginoon, hawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong mga lingkod na pinagpos ng pasyang Makiawak mo na kukuha ko ng payo. bilang mga dalaga pinaka sa iyo ng talaga ay ipagkalubog ang hanapan ng gawaing sinisimulan at ang pagiging marapat na mapaabot ito sa hantungan sa mamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon, nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaninginan ng Diyos ng Israel. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan ng silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng Espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita kong ang buong templo'y punong-puno ng kaninginan ng Panginoon. Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya, may narinig akong nagsasalita sa akin mula sa templo. Ang sabi, "Tao, ito ang aking trono, at ito ang tutungtungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan ng ating pagitutugon, sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Ito, sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalitay. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Tugon po, sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Ang pagtatapatan at pag-ibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan naman maghahari mula sa itaas. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong Kaya't gawin ninyong tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos, ngunit huwag niyong tularan ang kanilang mga gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigti sila ng mabigat na dalangin at pinapapasan sa mga tao, ngunit idaliri ayaw nilang galaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao lamang ang kanilang gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pinakterya at hinahabaan ang palawig sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pagdangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro. At kayong mga lahat ay magkakapatid. Huwag kayong tawagin ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat isa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid,
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po muna sa atin. Isang magandang hapon po. Hapon po. Natutuwa po ako dahil kasama ko po kayo ngayon sa banal na misa. Nais ko po ipakilala yung sarili ko para po sa inyo. Ako po si Father Joey. Dito po ako naka-assign sa Holy Family. Diyan po sa may Bilyasan. Maganda pong pagnilayan po natin sa ating binasa sa mga oras na ito ay ang katanungan na kung saan ano ba ang pagiging tao? What makes human human? Ito po'y napakahalaga na katanungan sa philosophy. What makes human human? Ano ang bumubuo ng isang tao para siya matawag na isang tao? May dalawang pong kasagutan sa philosophy Baka yung baterya. na napaka-importante po sa atin. Mukha kayo ng may save ah. Yung una po, tinatawag Hindi, na meron ko rin. Pero, being. o yung... The other one is ano nung... doing. Ibig sabihin, yung nature ng tao, yung being niya, ay nilikha siyang kawangis ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagiging tao ay mabuti sapagkat galing siya sa Diyos. Genesis chapter 1 verse 26. God created human being in His own likeness and image. Kaya po yung being po natin, yung pagiging tao natin, ay mabuti sapagkat galing ito sa Diyos. Ito po yung una na nagsasabing kung sino ang tao. The nature of human being. Yung kanyang pagka-being, yung kanyang pagkatao. Ikalawa po na nagdidikta o nagsasabi kung sino ang tao ay yung kanyang doing, yung kanyang ginagawa. Kaya nga po, kung ang nature mo ay galing sa Diyos, kapag ang ginagawa mo ay hindi maganda, and therefore, there's something wrong. Kaya nga po, ito po yung sinasabi po sa atin sa unang pagbasa. Yung una pong pagbasa ay isang vision ni Ezekiel kung saan ipinapakita sa kanyang Diyos na ang paghahari ng Diyos ay dumarating sa kanyang templo. Maari pong sabihin po natin wala po tayong templo dito. Meron po simbahan. O meron din po sambahan para po dun sa iba. Pero ang napakahalaga po na huwag niyong kakalimutan, ang katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Ito po yung isang katotohanan na sinasabi ni Saint Paul. 1 Timothy, na kung saan ang katawan ng tao na nilikha mula sa Diyos ay templo ng Espiritu Santo. Kaya nga po yung doing po natin na ipagpakita natin ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating ginagawa. Yung kabanalang magagawa natin ay maipapakita natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hindi lamang po sa salita. Kaya nga po sa mundo natin ngayon, mas higit na magandang makita ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan po ng ating gawa. Kaya lang kung minsan, maraming iba't ibang reliyon, kung minsan hindi maipakita ang katotohanan ng Diyos. Minsan pa nga, namumula, ibig sabihin, naninika ng kanyang kapwa. Sasabihin ng iba dyan, I'm very sure marami po sa inyo na namamanata kay Apo. Marami pong sasabi sa inyo, sumasamba kayo sa Diyos-Diyusan. I'm very sure of that. Marami magsasabi sa inyo. Pero the truth is, ano ba ang Diyos-Diyusan? Kasi kung minsan hindi malinaw sa tao yun. Hindi malinaw doon sa ibang reliyon. Nabasa lang nila sa Biblia, pero hindi nila alam yung context. Kapag binasa mo ang Biblia at tinanggal mo sa kanyang konteksto, may iba ng interpretation niya. At kapag naibang interpretation, ganun na yung magiging pag-iisip mo pag nabasa mo. And then po, sabi mo sa iba, itong mga tao na to sumasamba sa Diyos-Diyusan.
Well, in fact, nag-judge ka na agad. Sabi ni Kristo, do not judge. Matthew chapter 7, verse 7. Do not judge. Only God can judge us. Hindi mo kayang husgahan ng isang tao. And you don't have the right to question the faith of the person. You don't have the right. Diyos lang ang may karapatan dyan. Wala kang karapatan. Hindi ka Diyos. Kaya huwag mo husgahan ng isang tao kung humingi mo man siya sa isang segundo. Dahil sa tingin niya, ang kanyang pananampalataya, ang tawag po dito sabi ni John Paul II, is the theology of the body. May mga tao na ipinakikita nila ang kanilang pananampalataya sa pagpasa ng literal sa krus ni Kristo. Ang tawag po doon ay theology of the body, na kung saan gusto nilang maramdaman yung ginawa ni Kristo sa kanilang sarili. And who I am to judge them. Wala akong karapatan na ihusgahan sila. Ang Diyos niya at siya lang ang nakakaalam ng kanyang pananampalataya. Pero maraming mga tao, lalo na yung ibang reliyon, ang dali-dali nilang mag-judge. Pero kung talagang sumusunod ka sa Panginoon, you become more loving. You become more understanding. You become more compassionate. Kasi ganun si Kristo. Eh kung hindi na, di ba tayo makapagod? Kasi nga, pinasad nga ni Kristo yung kasalanan ng lahat ng tao eh. Eh kung tutuusin, wala tayong ganyan. Wala tayong Nazareno. Ang ibig ng Nazareno, ibig sabihin ng Nazareno ay nakalaan sa Diyos. Yung pong ibig sabihin ng Nazarene. Taong nakalaan sa Diyos. Dedicated to God. Human being that dedicated to God. Yung pong ibig sabihin nun. Kaya po yung pamamanata po natin, hindi lamang po sa salita, kung hindi sa gawa. Dahil mas makikita po natin ang ating spirituality, hindi po sa salita lamang. May papakita po natin yung spirituality natin sa pamamagitan po ng good and kind action. Yung mga paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Paggawa ng kabutihan sa ating sarili. Paggawa ng kabutihan sa ating lipunan. Pero madalas din kasi, ang mga tao, ang unang nakikita nila sa tao ay ang kamalian. Yun po ang masakit. Ang unang-una nating nakikita ay ang kamalian ng isang tao, hindi ang kanyang kabutihan. Sa 10 ginawang kabutihan, natakpan na lahat, makagawa lamang ng isang kasalanan. Kaya ito po'y napaka-challenge po sa atin. Ang sabi po sa atin sa pagbasa, yung mga Pariseo at Iskriba, tularan nyo ang kanilang ginagawa. Tularan nyo ang kanilang sinasabi, inuutos. Pero yung kanilang gawa, mag-ingat kayo. Sapagkat puro lang sila pangaral, hindi naman nila ginagawa. Eh dito rin po, totoo po yan sa ibang reliyon. Totoo po yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang sabi ni Kristo, love your enemy. Mahalin mo ang iyong kaaway. Nagtataka po ako, bakit galit na galit yung ibang reliyon sa Katoliko? Bakit kaaway pa kami? Kaaway pa tayo nila? Hindi. Ang sabi ni Kristo, love your enemies. Sabi po yun ni Kristo, hindi po ako may sabi nun, sinabi po yan sa Biblia, love your enemies. And well, in fact, the greatest commandment is to love your God with all your heart and love your neighbor as yourself. And who is my neighbor? You see? Kaya napakalinaw po na kapag ang isang tao ay naninira ng kapwa niya dahil iba ang kanyang reliyon, there's something wrong with this person. There's something wrong. Who are you to judge them? Are you God? Delikado yan. Don't play like a God because we are human beings. Be humble. Kaya nga sabi nung sa bandang huli ng ating binasa, ang nagpapakatataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kahit kailan tayong mga Katoliko, hindi tayo tinuruan na manira ng ibang reliyon. Sinong pare nagturo sa inyo na manira ng ibang reliyon?
Wala. Dahil walang pare tuturo sa inyo niyan. Ang tinuturo sa inyo ng pare ay mahalin ang inyong kapwa. That is exactly to the word of Jesus. Love your neighbor. Eksakto po yun. Kaya, makakarinig po kayo na makakarinig sa mga tao na halimbawa kung bakit po ay masugid na namamanata kay Apo. Makakadinig at makakadinig kayo sa mga iba na makikita sa iyong utak. Ay mga yan sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sino nagsabi sa inyo na pare, o ito ang Diyos ang bakit nyo? Sino pare nagsabi sa inyo yan? Walang magsasabi sa inyo yan. It is the representation of the highest being. Bilang isang tao, we need a sign. Meron tayong mga mata, meron tayong pag-iisip, we need a sign. Walang pares po sa magsasabi sa inyo na ayan ang Diyos ang bakit nyo. Hindi sabihin sa inyo yan ng pare. Sapagkat it is the representation of something beyond our imagination. Na kung saan, kung papaanong si Kristo ay naging tao, nagpakahirap, pinasa ng krus. Ganon din naman, try to illustrate something katulad niyan ng pagpapasahan ni Kristo ng krus. Kaya nga po tayo namamanata. Dahil nararamdaman po natin kapag namamanata tayo, na tayo ay nakikisama sa kahirapan ni Kristo. Pero may mga pagkakataon po, na kung minsan, yung pamamanata po na atin, ay hindi naglilid sa atin para maging mapagmahal sa ating kapwa. Hindi naglilid sa atin para maging maunawain sa ating kapwa. There's something wrong. There's something wrong. Kasi lahat po ng pamamanata, lahat po ng pagdarasal, should be lead us to love our neighbor as ourselves. Na mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya napakahalaga po nung being, alam po natin yung ating being, na ang ating nature ng pagkatao ay walang ibang sandigan, walang ibang pinagmumulan. Kasi po sa mundo po natin ginagalawan, kung minsan, ngayon ang nangyayari, commodities ng mga tao. Ibig sabihin, madalas din po, ito po'y nakakalungkot din, lalo na pag time po ng mga eleksyon. Kung minsan, yung tao pinapalitan ng kapirasong papel. Tinatakpan ng mata ng kapirasong papel. Nakakalungkot po. The dignity of human person does not depend on their title, does not depend on their education, does not depend on money, on wealth. Ang dignidad ng tao ay nakabase sa iisa lang, sa Diyos, sapagkat tayo nilikhang kawangis ng Diyos. Yun dignidad ng tao. Pero madalas, sa nangyayari sa lipunan natin, parang laging plaque. Ano po yung plaque? Alam niyo yung plaque? Pera lang ang katapat. Plaque. P-L-A-K. Madalas po nangyayari sa lipunan natin kanina. Pero hindi po yun dapat ang mangyari. Sapagkat ang dignidad po natin ay hindi nakabase sa lahat ng yun. Ang dignidad natin ay nakabase sa Diyos. Sapagkat tayo nilikhang kawangis ng Diyos. Kaya nga ito rin po ang dahilan natin kung bakit minamahal po natin yung ibang reliyon. Kasi sila man po, nilikha din silang kawangis ng Diyos. Hindi lang tayo. Lahat ng tao ay nilikhang kawangis ng Diyos. And therefore, we love them. Kaya walang magtuturo sa inyo na magalit kayo sa kanila. Kahit bagamat maraming panagkakataon na tinutuligsa tayo, maraming pagkakataon na sinisiraan tayo, maraming pagkakataon na marami silang sinasabing hindi maganda. Pero, ang lagi po nating sinasabi, ipagdasal, mahalin, ibigin, yung mga taong lalong umuusig sa inyo. Sapagkat dito lamang po mapapatunayan kung sino ang tunay na sumusunod kay Apo. Kung sino ang tunay na sumusunod kay Kristo.
Sapagkat ang uturo ni Kristo, dalawa lang po, the greatest commandment. Love your God with all your heart and love your neighbor as yourself. At napakalinaw po sa sinabi ni St. John, tatanungin ka na isang tao ko, mahal mo ang Diyos? Sigurado sasagot ka, oo, mahal ko ang Diyos. Sasabihin sa ni St. John, sinungaling. Kung yung tao na nakikita mo, hindi mo magawang mahalin, yung Diyos na hindi mo nakikita, sabi mo, mahal mo, sinungaling ka. Kaya yun po, dapat po, isa-isip po natin yung ating being, yung ating pagkatao. Wala pong ibang pinagmulan ng dignidad ng tao kung hindi ang Diyos. Una, our being. Second, may express po natin yung ating pagiging God's being sa magitan po ng ating doing, sa magitan po ng ating gawa. At dito po, napakahalaga po na kapag ang ginagawa nating kabanalan ay dapat nagbubunga ito para sa ating kapwa, hindi lamang para sa ating sarili. Lalo tayo nagiging mapagmahal, lalo tayo nagiging maunawain, lalo tayong nakakaintindi sa mga taong makikitid ang isipan. At ito po yung hamon po sa atin ng ating Ebanghelyo, kung saan inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo na maging mapagpababa sa harapan ng Panginoon. Kung hindi mo kaya maging mapagkumbaba sa harapan ng tao, lalong hindi mo magiging mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. Kung ang Diyos na napakataas, nagpakumbaba sa atin, isinilang ang kanyang anak upang ating maging tagasunod o upang ating maging pagtutunan. At ito'y walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. And therefore, lahat po tayo ay inaanyayahan ng Diyos na sumunod kay Kristo, maging mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. At ito po yung challenge po sa bawat isa sa atin. Sino mang namamanata kay Kristo o sino mang sumusunod kay Kristo, dapat nilalagay niya ang isipan ni Kristo sa kanyang isipan. Nilalagay niya ang puso ni Kristo sa kanyang puso. At ginagawa niya ang ginagawa ni Kristo sa kanyang mga kamay. At ito po ang hamon sa bawat isa po sa atin. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, magpasalamat po tayo sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa atin na tayong lahat ay magkasama-sama upang sumamba at magpasalamat sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Mayroon tayong isang Ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang anak sa lupa. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa ministry ng orden, naway maging tapat at matiyaga sa kanilang ang mga matatanda, nalilubay at mga magsipig, naway tingnan natin ng maghabag at pagaling ng kanilang pagdusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumao naway tumanggap ng walang hanggang kapanginahan at bagong buhay sa karya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Patuloy din po natin ipagdasal ang lahat ng Kristiyano na pera. Nawa ang Panginoon patuloy na magbigay sa kanilang lakas ng loob upang pagpatuloy nila ang pagbuhay ng pag-ibig at ng pagpapalala. Manalangin tayo sa Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. sa katahimikan po ng ating puso, ating pagpapahayag sa Diyos ang ating personal na sitwasyon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinadala namin sa iyong harapan ang mga pangangailangan ng mga nakakilala sa iyo at iyaong mga hindi pa nakakarinig sa iyong pangalan. Ipagkaloob mo ang aming mga kaibigan sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Salamat. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa mga alay na inihanda. Bulutan mo ang iyong mga lingkod ng katalagan sa inakong panata, upang sa pagdating ng kataas-taasang hari, sila'y maging marapat na pumasok na maluwalhati sa pintong bukas patungo sa kanyang paghahari, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mabanal na tao na nagtatalaga ng sarili sa anak mong sa Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa sa nananalig sa iyo. Ngayong sa aming ipinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay, at hangad mong kaming kamtin ng tanan. Ito ang pinangangalingan namin ngayong aming nililingon. Dito mo rin na nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang mampay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Pagkatapos sa mabunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang galala sa akin. Natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kabataan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo't higit ang mga Kristiyanong namatay sa Iraq. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Nabiring Maria ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hinangad ng Diyos na isilang ang kanyang anak upang tayo ay turuan na magtiwala sa Kanya. Kaya nga bago siya lumisan, iniwan niya sa atin ang isang panalangin na punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala. Buong puso nating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon
ligaya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kapangyarihan, kapurihan at tulo ng katiyan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo rin. Bilang isang sambayan ng Diyos, lagi nating ibahagi ang kapayapaan ni Kristo. Peace be with you. Peace with you. Peace, 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 peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mga bawat inaanyayahang sumalo sa Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. magsangalang nawa tayo mga kapatid. Amen.
Mas nauna pa dyan si Alex Ganda. Ako na mag-drum na si Alex Ganda. Nabot na yun. Labas na Alex Ganda. Kaibigan mo yun si Alex Ganda. Pagsitayin na po. Manalangin tayo. Ama namin, iyong tanggapin ang ito, ang iyong bumangkan sa iyong nakikiusap para sa amin, kapakanan. Alalahanin mo at dinggin mo ang handingan ng iyong angkan na ngayon tinitipon mo sa iyong harapan. Patatagin mo ang bawat isa sa kanilang pananakasyahan. Si Kristo ay kanilang matapat na sundan at ang pamumuhay ayon sa mabuting balita, gayon din ang pamamahal sa kapwa ay kanilang mapangatawanan. Aming amang mawain, kupkupin mo at pagsahin ang lahat ng mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Salamat po sa bawat isa na nakisa sa ating banal na misa. Patuloy po natin pasalamatan ng bawat isa at palapakan po natin ang Panginoon. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ang misa. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay inipon ng Diyos na mapilihan.
Yung upuan kong cream sana. Picture.